Magandang buhay mga bata! Ako ang magiging guro ninyo sa Araling Panlipunan sa araw na ito. Maaari ninyo akong tawaging Teacher Joy or Teacher CJ. Bago tayo magsimula sa ating klase, tayo muna ay magsimula sa panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Para sa pagtala ng mga liban sa klase, ang ating sekretarya, meron bang lumiban sa klase sa araw na ito? Mahusay kung walang lumiban sa klase. Bago tayo magsimula sa ating aralin ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Anong taon naganap ang Universal Declaration of Human Rights? Tama, taong 1948. Magbigay ng isa sa mga apat na katangian ng karapatang pangtao. Tama, ito ay interdependent at invisible, kung saan ang karapatang ito ay magkaugnay at kapag isa lamang ang hindi nakamit ay maaaring maapektuhan ang iba pa. Para sa ating unang gawain, tatawagin natin itong ibigay mo, sagot mo, na kung saan gamit ang inyong mga cellphone, i-scan ninyo ang QR code na nasa screen upang makapagbigay kayo ng sagot gamit ang application na World Cloud. Mayroong katanungan dito na may kinalaman sa ating aralin sa araw na ito. Ayan, so nakita ko na may mga nagsagot ng teenage pregnant, may mga nagsagot ng RH bill, may mga nagsagot ng scarcity, may mga nagsagot ng poverty, may mga nagsagot ng overcrowded. Ayan, so ang lahat ng yan ay matatalakay natin para sa araw na ito, no? So, ang lahat ng yan ay matatalakay natin patungkol sa paglaki ng populasyon sa ating bansa. Para naman sa inyong pangalawang gawain, dito kayo ay manonood, makikinig at mamulat. Manonood kayo ng isang video patungkol sa patuloy na paglaki ng populasyon sa ating bansa. Pagkatapos ay tatanungin ko kayo gamit ang pamprosesong katanungan kung meron ba kayong natutunan mula sa inyong pinanood. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Inakom, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alagad malusog ang buong pamilya. Ang planadong buhay ay maayos na buhay. Ayan, so siguro naman ay meron kayong natandaan or meron kayong natutunan sa inyong pinanood. So ito ang aking katanungan batay sa ating pamprosesong mga tanong. Ang una ay, ano-ano ang mga sanhi at bunga ng teenage pregnancy sa ating bansa? Pangalawa, bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin upang makaiwas sa maagang pagbubuntis at pagkakaroon ng pamilya? Yes, Miss Krisha, maaari mo bang sagutin ang ating katanungan? Ang mga sanhi ng teenage pregnancy ay kakulangan ng tamang edukasyon sa sexualidad at family planning, kahirapan at kawalan ng akses sa contraceptives at serbisyo sa kalusugan, kakulangan ng komunikasyon at suporta mula sa pamilya at komunidad. Ang bunga ng teenage pregnancy ay maaaring magdulot ng pangangailangang financial at emotional support para sa bagong pamilya, emotional stress at problema sa relasyon.
Bilang isang mag-aaral, maaari kong gawin upang makaiwas sa maagang pagbubuntis at pagkakaroon ng pamilya ay magkaroon ng tamang kaalaman sa edukasyon sa sexualidad at family planning, pagtanggap ng suporta mula sa pamilya at guro para sa tamang gabay at payo at pagpapahalaga sa edukasyon at pangarap para sa aking magandang kinabukasan. Ayan, mahusay ang iyong sagot, Miss Krisha. Ngayon naman ay tadako na tayo sa ating aralin. Siguro naman may mga ideya na kayo kung ano ang ating paksa na pag-aaralan sa araw na ito. Tama, ito ay ang paglaki ng populasyon. Ayon sa United Nations Population Fund, ang bilang ng populasyon ng tao sa mundo sa taong 2016 ay humigit kumulang na 7.4 billion. Sa Pilipinas ay kasalukuyang nasa humigit kumulang 100 milyong kataong populasyon sa bansa ayon sa 2015 Census of the Philippines ng National Statistics Office. At tumaas ang populasyon sa bansa ng 1.72% kada taon. Maraming sanhi at dahilan ang paglobo ng populasyon. Ilan sa mga ito ay una, ang hindi pagkakaroon ng pagpaplanong pamilya. Ikalawa ay ang kawalan ng sapat na kaalaman o kakayahang makamit ang mga artipisyal na metodo o pagpigil sa pagdami ng populasyon. Ikatlo ay ang pagtaas ng mga bilang ng pagbubuntis sa di-akmang edad o ang teenage pregnancy. Marami ring epekto ang paglaki ng populasyon. Isa na dito ay ang kasalatan. Ang kawalan ng kakayahang tumbasan ng likas na yaman ng daigdig ang pangangailangan ng lumalaking populasyon. Dahil sa kasalatang ito, maaaring magkaroon ng tagutom sa maraming parte ng daigdig. Isa rin sa malaking suliranin na dulot ng paglaki ng populasyon ay ang kahirapan. Patuloy din ang tinatawag na poverty cycle. Nangyayari ito dahil hindi nagiging sapat ang mga oportunidad para sa lahat. Tumataas din ang antas ng employment o bilang ng mga taong walang trabaho, dulot din ng pagtaas ng populasyon. Pagsisiksikan ng mga walang trabaho sa lugar kung saan nakasentro ang pag-unlad. Nagkakaroon ng kakapusan sa komportableng tirahan at dumarami ang mga tinatawag na informal settlements sa urban squatters. Nagiging suliranin din sa edukasyon ang pagdami ng populasyon dahil maaring hindi sapat ang mga guro, aklat at silid-aralan sa dami ng mga mag-aaral. Maaring hindi sapat ang mga infrastruktura upang suportahan ang biglaang pagdami ng populasyon. Malawak din ang epekto ng pagdami ng populasyon sa kalikasan. Una, dahil nangangailangan ng karagdagang espasyo ang dumaraming populasyon. Mas maraming mga kakahuyan, kagubatan at iba pang kalikasan ang sinasakop ng tao. Nangangailangan din ng mas maraming likas na yaman mula sa anyong tubig. Ang karagdagang bilang ng tao ay maaaring makaubos sa mga ito. Ayon sa pag-aaral, ang mga siyentipiko, ang mga gawain ng tao ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng klima or climate change. Narito ang ilan sa mga solusyon upang mapigilan ang pagpatuloy na paglaki ng ating populasyon sa bansa. Ang tamang pagpaplano ng pamilya ay isang epektibong paraan upang maiwasan ang paglobo ng populasyon. Maaari ring gamitin ang natural method or natural na pamamaraan kung saan pipigilan ang pagdami ng populasyon sa natural na paraan tulad ng hindi pagtatagpuin ng itlog ng lalaki at babae. Pagtatalik sa panahon na wala pang hinog na itlog ng babae at iba pa. Maaari ng artipisyal na paraan ang maaaring gamitin tulad ng pag-inom ng mga contraceptives na gamot na umiiwas sa pagkahinog ng itlog ng babae, kondom at iba pa. Maaari ring makatulong sa pagtigil sa paglobo ng populasyon ang pagtuturo sa tamang edukasyon, ukol sa pagpapamilya sa mga mag-aaral upang mas malaman nila at maging handa sa mga ganitong pangyayari. Ito ang ilan sa iba't ibang uri ng contraceptives na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Ito ang intrauterine device o IUD, oral contraceptive pills o CTP, Depo-Provera injections, and contraceptives implants. Taong 2012, ipinasa ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act o mas kilala sa tawag na RH Bill na naglalayong pigilan ng pagtaas ng populasyon sa bansa. Sa batas na ito ay maglalaan ang pamahalaan ng pera sa mga artipisyal na paraan na magiging masigasig sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya. Okay, para sa inyong engagement activity, ang klase ay hahatiin sa 2 grupo. Bawat grupo ay magkakaroon ng pagkakataon na magbigay o magmukhahi ng paraan batay sa kanilang pinaglalaban. Pabor o hindi pabor
Ang diskusyon ay may temang One Child Policy. Ang diskusyon sa temang ito ay mahalaga upang masuri at maunawaan ang mga magkakaibang panig ng issue. Ang mga argumento mula sa bawat grupo ay maaaring magbigay or magpaliwanag sa mga epekto at implikasyon ng One Child Policy sa lipunan at sa ekonomiya. Maliwanag ba? Sa pagsisimula ng ating debate, mauuna ang Group 1, sila ang grupo ng mga pabor. At kokontrahin naman ang Group 2, sila ang mga grupo ng hindi pabor. Pakinggan natin ang magkabilang panig ukol sa kanilang mga ipinaglalaban. Pabor kami sa One Child Policy. Una dahil sa population control, ang patakaran ay makakatulong sa pagkontrol ng populasyon sa bansa, na maaaring magresulta sa mas maayos na distribusyon ng mga resources at pag-unlad ng ekonomiya. Pangalawa dahil sa environmental sustainability, ang pagbawas sa bilang ng mga anak bawat pamilya ay maaaring makatulong sa pagprotekta sa kalikasan at pagpapabuti sa kalidad ng kapaligiran. Panghuli ay dahil sa economic benefits, mas mabibigyan ng oportunidad ang bawat pamilya na maglaan ng sapat na resources para sa kanilang anak, na maaaring magdulot ng mas magandang kalidad ng buhay para sa bawat isa. Hindi kami pabor sa one-child policy. Una dahil sa violation of reproductive rights, ito ay maaaring labag sa karapatan ng mga pamilya na magkaroon ng higit sa isang anak at magpasya sa kanilang sariling family planning. Pangalawa dahil sa social consequences, ang patakaran ay maaaring magdulot ng mga isyu sa lipunan tulad ng pagkawatak-watik ng pamilya at pagkakaroon ng mas maraming matatanda kaysa mga kabataan. At panghuli ay ang gender imbalance, maaring magdulot ng hindi pantay na bilang ng lalaki at babae sa populasyon dahil sa cultural preference para sa isang kasarian. Class, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili, mahuhusay kayo. Wala namang maling sagot sa mga sinabi ninyo sapagkat lahat ng inyong mga sinabi sa ating debate ay base lamang sa inyong mga pinaglalaban at sa inyong mga pananaw. Mahuhusay! Para sa gawaing assimilation, gumawa ng isang sariling batas na naglalayong mabawasan ang patuloy na pagdami ng teenage pregnant sa bansa. Basahin at sumulat ng maikling paliwanag nito. Narito rin ang kriteria ng pagpupuntos natin para sa inyong gagawing batas. Okay? Sige, Ms. Krisha, sabihin mo ang iyong kasagutan para sa gawain nating ito. Teenage Pregnancy Prevention Act of 2024, ang pangunahin pong layunin ng batas na ito ay magsulong ng mga hakbang upang hadlangan at bawasan ang patuloy na paglobo ng teenage pregnancy sa bansa. Layunin din po nitong magbigay ng komprehensibong edukasyon, akses sa serbisyong pangkalusugan sa reproduktibo at mga sistema ng suporta para sa mga kabataan upang makabuo ng matalinong desisyon at maiwasan ang hindi inaasang pagbubuntis. Mahusay, Miss Krisha. Napakaganda ng iyong kasagutan para sa paggawa ng batas. Class, palakpakan natin si Miss Krisha. Okay, class, bago tayo maghiwalay ay meron akong iiwanang takdang aralin sa inyo. Gamit ang inyong cellphone, magbibigay si ma'am ng link ng isang application at ito ay tatawagin na Padlet at doon kayo magsasagot. Basahin mabuti ang panuto na binigay kong gawain, okay? Class, hanggang sa muli ulit nating pagkikita. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Paalam!